Okay. Hello guys. Hello! Welcome everybody. Welcome Episode to 2. Episode 2. Akalain mo nakasurvive kami sa episode 1. And yung sinabi namin na i-guess namin. Nandito na. Sumipot! Mr. Coach Ige. Ige Lopez. Welcome to the show. Hello. Kamusta? Ayan na. So pare, bago tayo mag-umpisa as part of the tradition, simulan muna natin ng Sige. shot. Ayan, Dali, so dali. wala. Ayan, habang ano lang, Pampadulas. tawag natin dito truth Dami, serum eh. So bottoms up guys. Okay na yan. Thank you very much. Masyadong... Konti lang. Okay. Laban chaser. Cheers, cheers, cheers. Wala chaser. Ano may chaser tayo, kape. Kape. Cheers to episode 2. Wow! Oh! Parang hot ones. On top of ko. Alright! Okay, so start na natin. Solid. Before I forget, Oh. thank you sa ating coffee sponsor. Alab Cafe. Coffee Company. Thank you, Ang, Alan. The best. Small business, magiging big business si Coach Ige. Yes, This yes. is, Thank you for supporting. Very Bago natin interview sige, promote muna natin. Diba? Alab. Alab Coffee, the best. Ayan. Yeah, I know. DM is key. A lot of athletes love hindi nag-aandar pag walang kape. Oo. Since 2020 pa pala ito pare. Pandemic business yan. Pandemic business. So you watch out for his upcoming cafe sa Sa Repal. Sa Repal. Saan dun? As in sa ano mismo? Oo, sa mismong Repal. Kaya iyan natin yan. Siyempre under construction pa eh. Pero Kailan target date na ang opening? hopefully next year. Kaya sana talaga magawa na. Tutuloy yan kasi mahal imagine mo dati. Pag magbay ka Amadeo, hindi nga pinapansin yung Cafe Belardo. Diba? Kasi nga, no, parang weird ang location eh. Oo, Start pa lang eh. Pero ngayon, yun na yung the place to be. Oo. Paano yung coaching mo? Matutuloy mo pa ba? Ay, nandiyan pa rin naman yan. They complement each other. At may name na yung cafe mo. Well, Alab Coffee Company. So, it's actually a roaster. So, Okay. kami yung mag-roast nung beans. So, we will be supporting the local farmers. And then, syempre, yun yung parang farm to cup yung mangyayari. And then, kami na yung gagawa ng mga blends or yung mga single origin. Ilan na yung blends yung ngayon? So, yan pa lang, Timog Blend. So, Ikaw nag-roast niya? Ako nag-conceptualize nung Timog? nung ratio. Profile. Nung ratio niya, yung So, Robusta, Arabica, Ano yung sabihin ng team? pati Timog South dahil nga Taga-South. Taga-South lumipat ka. na sa South. So, it's a Eh, mix of we want to, Arabica. may prosento na yan na in-experimentahan ko. Hindi yan dahil Timog Avenue. Hindi naman. Baka iba makita ko dito. Kaya. Tatanungin ko kasi iba-ibang blend eh. Oo. So, where can our viewers buy this? Well, from me. So, DM pa lang, DM. Yes, DM is key, but hopefully, makakingin ko ng mga tips sa'yo at sa inyo. Para pa-expand to maging empire. Feeling namin para nasa #1 podcast ka sa Pilipinas. Soon to be buong mundo. The number one trial. Southeast Asia muna ang target namin. Yapang na, no? Oo. Pangalawang episode, parang yapang na. Oo, syempre. Asian domination. Mabuti na Kailan na mayabang yung kaysa viewers mapahiya. natin? 100,000? Pare, yung first episode natin, naka 24 hours na. 80 views na tayo! Wow! Wait, views natin marami ha. Diba? 500 na. Oo. Nagmura lang ako sandali, nag-ano na. Oo, diba? Clickbait eh. Pare, isang click lang yun ha. Isang reel lang yung ginawa ko doon, bro. Meron pa tayong 90 na nakasalang na reels. Yun, Diba? nice. So yun ang ano namin dito, coach. So parang gusto namin dito, hindi tayo para tatanungin namin parang, bigyan mo mga kami sample training program. Hindi na. parang- Yun na yun. Oo naman. Dito Malakas tayo na pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung kape mo, buhay, life, yan ang target natin, di ba? Sige. Sabi ko nga sa'yo last episode. Last and first episode. Kita mo, Siya yung tumulong sa akin no, nung Ba? nag-Ironman 70.3 ako. Naalala mo yun? Oo naman. Actually, interesting yun. Maraming nagtanong sa akin na sinabi mo na si Ige pala. Yung nag-coach din sa'yo. So may mga ganun pa, coach, kino-coach yung coach. Oo, para to keep It me happens. honest. Kasi Oo. kung ako like ako sa sarili ko, dati ayaw ko sarili ko. Oo, Wala, sino oo. check sa akin? Oo. Eh pag ako, kailangan ko report sa kanya. Nakakahiya eh.
Pero same kayo ng training system, parang gano'n, para mag-work. Well, ano na naman yan, kumbaga nagba-branch out na rin yan, di ba? Siyempre nagsimula sa mga original coaches or yung mga old OG athletes. And then siyempre yung mga philosophies nila, di ba? Nagba-branch na rin. Kasi kayo, may heart rate ba kayo? Naka-heart rate based ba kayo? Question for heart rate, hindi pa ako sa power meter. Ayan. Kami power, yun, yung RPE, rate of perceived exertion. Pero balita ko magaling daw na maganda daw talaga na heart rate monitor ngayon, soon to eh. Yun. Sino na ba yung distributor? Tingnan natin yun, Dance yata, di ba? Actually daw pare, alam mo hindi pa titibok, tumitibok mo yung ano pa. So, pare, hindi pa dati, sunto din ako, parang ang tibay talaga ng mga relo nila. Kahit nabalibag na yung katawan ko, pero okay, solid yung ano. Isa lang daw problema nun, ayaw masira. Yun lang. Diba? So hindi mo mapapalitan, medyo hindi magandang business model. Pero maganda yung history kasi ng Sunto kasi talagang Compass. Diba? Compass kasi college pa lang, trip na trip ko na yan eh. Mountaineering, di ba? Oo, yung Vector. Yan, yung mga ano nila doon. Sunto ba? Yan, Sunto yan. Pwede. Ako wala, bumigay na yung Sunto. Pero ang ganyan, nag-start siya sa Compass. Open kami, pare. Open canvas. Yan ang style para, di ba, sa podcast natin. Wala. Kaya puro tattoo na lang eh. Gano'n ka nakatagal athlete na Sunto, pare? Matagal rin. More than 10 years na rin. Kasi nung kinasal kami, Sunto na 2010 ako kinasal eh. So, Sunto na yun. So, ayan, more than 14 years na rin. 14 years? Super durable watches. Super durable watches talaga. And then it's made in Finland kasi yung ibang watches, China talaga. Pero ito talaga siya pa rin, Finland pa rin. So hopefully magtuloy-tuloy pa rin na Finland pa rin. Tsaka yung GPS niya talagang ano eh. Iba talaga. Walang mintis yung GPS niya. Sabi nga niya lang kasi may GLONASS daw siya. So parang meron kasi meron kasi ibang mga GPS na pagdating sa China na nababara ganun. So siya meron daw yung Russia. Yung West Philippine Sea. Mas accurate, mas marami daw sila nakukuha ng satellites. So At saka Sunto kasi is really designed for mountaineering. Hindi ka pwedeng maligaw doon. Life or death yan eh. Sikat sila for ABC, which is altimeter, barometer, pati compass. Ako rin yung vector ko, nandiyan pa rin. Pero meron bang model yan for triathlon? Meron. Na wala namang altimeter, whatever. Yung Sunto Race. Na bago eh. Yun yung bago yung Sunto Race, pwede nyo i-google. Picture natin soon yan. Yes. Anyway. Episode 4 siguro. 3 na siguro, hindi na. Gayahin natin yung bagong distributor. Sige. Kung pumasok, message natin. Tagilapin natin. Mahirap daw hanapin yan. Patubig ka nga pa. Natitense ako sa iyo. Actually, ito hindi namin alam kung kanino to, pero inumin mo na lang. Siyempre light water. Kilala natin yan, kaibigan natin yan. Huwag mo na lang pansin yung expiration ha. Tubig lang naman yan. Walang problema yan. Diba? Water is water. Matapang ba? Muguhit. Okay. So ano yung upcoming mo race? Kasi siyempre lifestyle kasi ito eh. It's something na ginugusto ko talaga sa ever since. Yung Chicago Marathon sa Chicago. Hindi ka pa nagsasawa, pare? Ilan na lang yung batch natin na... Yun na nga eh. Dati kasi nung siguro nagsisimula ikaw na lang sa kasi Abe. Nung nagsisimula kasi nag-i-enjoy ako dahil ang daming kasama, di ba? Matibay. Saan fit ka pa bro? Pumayat ka pa lalo. Wala kasi, syempre kasi nung paglipat ko sa South, talagang mas naging convenient talaga yung pag-ensayo. Masarap, conducive yung area, malamig. Yun na Valley. Ang lapit mo sa Tagaytay, di ba? Pwede kang umikot sa Taal, sa Tanawan. So, it's all new to me now. So, explore lang ako na-explore ng mga areas doon. Ano, pero ang dami pa mga pasingit-singit na. Ganun kalaki ng dami. Nakakatuwa. Saan ka nagsiswim? Sa village meron. So, at least meron din. Sarap. 25 meters? Yeah, 25 pwede na. So, nung nag-Kona ako noon, doon lang ako nag-trip. Kasi medyo parang pandemic pa siya noon, pero hindi. Sa West Grove ka ba? Hindi. Sa bandang, sa mismong central ng Nubali. Huli kong swim dito sa village namin, ang bilis ng 2,000 ko, parang 35 minutes lang. Wow! Sayado pa rin ako. Tapos sinukat ko, 20 meters na ba? Pero not bad na yun. Buti nga nakakaswim pa kayo. Wala pang tabang turn yun. Pero babangga ko yung mga bata.
Yung coaching mo, pre, gaano ka nakatagal? Ikaw siguro, one of the OGs ka rin. Matagal na. Kaya yung kinoach mo to, OG na to. Parang mas malala. Hindi, mga 2004. Parang mga ganyan. 2004, 2005. Doon ako nagsimula. Madami mga celebrities sila. Yun, no? Yun, no? Yung topic natin. So may segue na ako doon, Paps. Paano sila, pare? Hindi, mga prima doon. Or there's normal people. Normal lang. You'll be surprised. Parang akala mo big name. Ganyan. Tapos parang may ilang ka pa, mauutal ka pa minsan. Sino? So, totoo ba na mas mayabang pa yung age group sa mga mabagal sa mabibilis? Parang meron din naman. I mean, naiwasan niyo tuloy yung tanong eh. Hindi, babalik natin yun. Sino? Tumalon tayo sa coaching story, tapos na-segue sa artista. Hindi, kwento ko na rin yung paano nag-progress from siyempre nagsimula yan sa mga kaibigan, di ba? Parang KBL, di ba? Parang sa Kasal, Binyag at Libing, di ba? May term pa lang gano'n. Ako naman sa ano lang ako Kasal, Binyag, Libing. Sa mga kaibigan kakilala, mga KKK, di ba? Kaibigan kakilala at ano yun? Yun. So, and then from there, lumaki-laki. And then nagkataon na, and then eventually na umabot kay, may tumawag na sekretary sa akin. Hello, calling from the secretary of office of Fernando Zobel, di ba? Wow! Sabi na parang naalaala ko yung bibig ko eh. Talagang jaw drop ako nun. Sino to? Sekretary daw ni So, yun. So, nagpaturo. And then, so doon ako siya nakilala. And then from there, yun, nag-trickle down na rin dun sa mga CEO, celebrities, mga ganyan. Mabilis so, ba si... thankful din ako na that happened. Yeah, blessing yun. Mabilis ba si... Malakas. Malakas talaga. Actually, malakas yung run leg niya. Yung biking niya, medyo kailangan pang ayusin with the skills. Di ba, I don't know kung balitaan niyo, di ba, na-accident siya dati sa... Pico ba yun? Chinapper siya. So, I think, yun yung parang nagpakalma sa kanya. But he was able to do an Ironman yung sa Western Australia. After nung accident? After pa ata, kasi na-addict din siya sa triathlon. But he started first with running, and then nag-evolve to triathlon. And then, ayun na. Pero nung nagawa na niya yung Ironman, parang yun yung graduation eh. Diba? Pag nagawa mo na yung Ironman, ayos na. So, one and done siya. So, happy na rin siya ngayon kasi nasa 60s na rin nata siya. So, enjoy na lang din siya sa buhay. Nag-camser ata yun, di ba? Alam ko nag-camser or either, nag-camser din siya. Alam ko nag-camser yun. Nag-70.3 kasi he was building up for a full Ironman. So, okay naman. So, balik na tayo sa artista. Sa artista. Yun naman yung meet. Sino ba? Wala yung mga unang nahagod kaya sila Wilma Dasent. Yan, di ba? Yan sila Bel sa Bildasa. So nung bagong graduate pa lang siya from college, yan. Tsaka yun yan, sila Kuya Kim, siyempre, TC Team Gata, di ba? So yan yung grupo niyo during ano bang year yung mga 2013. They were di ba? Parang they were the team. Mga ganyan, 2011, yan sila, the who's who of the di ba? So that was a good time of triathlon scene, yung multi-sport scene. And then because of that, syempre dumami din yung mga sumali, di ba? And then sila Piolo, di ba, nagpasukan, di ba? Nakakatawa rin. So sabi natin golden years ng triathlon, di ba? Hindi. Si Mr. Jomac yun. Dapat yung ma-interview dito rin. Tama si Jomac. Oo nga. Kilala natin yan, di ba? So matatawag mo ba sarili mo celebrity coach? Siguro, yun ang naging Okay lang magyabang dito eh. Ito ginawa natin to para may lugar tayo magyabang. Ang hirap magyabang online eh. Pero kung nandito tayo sa podcast natin, yabang lang, di ba? Walang edit yan. At ngayon lang ako nagkaroon ng podcast Kita mo na may visuals. Diba? Kadalasan kasi pinapakinggan lang ako diba? Yan ang natin. So ngayon at least meron na kayong mukha sa boses. Diba? Sabi nga, Coach Igay made me do it. Yun! Sundan niyo yung hashtag na yun, para malaman nyo. So after ng Chicago, what's next?
Well, sabi kasi ni boss baka magpa-ultramarathon daw sa Thailand So titignan natin kung may matutuloy. Pero sige. Sino boss? Si Boss Dan. Dan's Bike Shop. Kasi sila yung ngayon ang current na nagpapasok ng Sunto. And since the race in Thailand, which is Chiang Mai, is sponsored by UTMB. Which is also sponsored yung diba in-acquire na yung UTMB is by Sunto. Alam ko in-acquire na sila ng Ironman brand ba? Or sa Thailand, parang gano'n. So hopefully, di ba, that would be a good Kailangan mako-over. Kailangan talaga natin may interview si boss. Next si boss. Hopefully sumipot. Message natin, medyo busy. Isang na yan, isang DM is key. Pero wala na, magsha-shot pa ba tayo? One last question. Wala pa, ilang minutes pa lang to si Coach. Wala pa tayong timer, di natin. Wala pa. Pero may battery pa naman yung phone natin. Okay na yan. Wala na yan. Kaya pa. Two questions. 15 minutes mo daw. Toast muna. Toast muna. Tayo dyan. Pag ako sumuha rito, kagulo itong cheers. Sige ito, para maka-relate yung mga parents. Paano mo na ma-balance fatherhood with coaching? Good question. Kasi not only that. Lahat yan si Maui na. Not only that. Naman sa parenting. Athlete ka pa rin kasi pare. So sa akin kasi nung ever since nung pinili ko tong lifestyle na to, sabi ko na hanggang mamatay na ako, I will keep on doing this. Kumbaga, end of day, di ba? It is what it is, mortality. Pare, pag may nangyari sa'yo, pagtapos ng podcast na to, wala kami episode 2. Hindi naman tayo Highlander, pre. So, eventually, talaga yan. So, kung may mangyari, at least meron na kayong copy ng podcast. Ang morbid na. Hindi naman. Hindi lang. So, type ko lang talagang gawin, di ba? So, nakakatawa nga na pag nakakita ko ng mga matatanda sa mga karera. Bro, mag-face bump kami yan. Kamusta tayo mga above 40s, di ba? So, pero we still try to compete with the younger generation. Kaya, nakakatawa. And then, balancing of yung sports, and then yung family life, and then yung coaching. It's all about talaga. Priorities, syempre, kung ano yung ipaprioritize mo. And then, syempre, kailangan may asawa ka, may partner in crime ka, di ba? Importante yun. Yung kids mo are also they're all into, ngayon, they're all into swimming, though nag-aquat doon lang sila sa Somalia. Nanalo. Pumuesto yung pangalawa kong daughter, nag-third place sa age group. So mas mapapadali, no? Kung sila. Kasi nakita nila sa parents daw nila na nag-workout din, swimming din. And nakatulong din during the pandemic na open yung area namin. It was maganda sa south kasi they weren't as strict, no? So, nakaka-swim kami doon, nakaka-bike, nakaka-run. So, kami, wala. Happy. Bahay kami ng pandemic. Condo ba kayo? Buti, from condo, lumipat na kami sa house. Ganun pa rin. Dito rin, ganun din Hindi kayo lumabas talaga? Nakakahasal kasi mag-mask Ayun na nga. Yung hindi ka na maayos pag may mask. Buti hindi ka nawala ng fitness noong pandemic. Actually, doon niya umangat kasi nga... yun lang ginagawa. And it keeps yung sanity mo rin There was a time na talagang indoor lang. Indoor. So, minsan tatakas ka sa mga gwardiya, di ba? Para makatakbo. Pero yung mga students mo, na-maintain mo nung... Hirap yun. Struggle talaga. The pandemic was really a tough time for everyone, di ba? May mga tumuloy pa rin. May mga tumuloy, may sinubukan, pero syempre, may end of day, wala namang karera, di ba? Unless the race of life, di ba? Tama. Pero, buti na lang talaga na dahil sa mga puti, di ba, mga Amerikano na ayaw makinig sa pandemic, tuloy-tuloy na siya yung karera. So, good thing na at least sabi na kaya naman pala, di ba? So buti na lang talaga natapos din siya. And at least napapansin mo yung mga nag-ensayo ng matindi nung pandemic, sila yung mga lumakas ngayon. Umangat talaga kasi sila yung may time. Tinanong ko si Andy nung last kung tina-target ba siya as a coach. Ikaw ba feeling mo minsan target? Marami naman ganun. It has always been tina-target ko to noon. Maraming ganun talaga kasi nga, natalo
si coach, ganyan, di ba? Oo. It's normal. Pero sa edad namin ngayon, kahit mauna pa kayo, okay na yun, di ba? But it's fun. It's part of the fun. Wala na akong choice. Siguro, wala akong gagawa eh. Di ba? Masaya din naman. Kasi ba din naman kung lalaro ka. Ika nga, there's a difference between participating and competing, di ba? Kasi kung participating ka lang, ay okay lang ang problema tayo. Kasi may participating and competing na tayo, di ba? Oo. Nag-uusap tayo kanina, wala tayong ganyan participating and competing. Diba, para sabi nga niya, kahit 18 minutes yung 5K mo or 40 minutes yung 5K mo, 5K pa rin siya. Diba? So, you still did your own effort, diba? Nag-enjoy ka pa rin, nahirapan ka, diba? You pushed yourself. So, it's still a win-win situation. Diba? Naalala mo ba sa time mo, naging parang alpha ka, parang gusto mo lahat unahan? Siyempre, kasi di ba parang dati kasi nagsimula ako nun mga early 20s eh. Anong year yun? Early 20s eh, 2000. So, mga 23 ako nun, ganun. So, siyempre lahat ng mga gusto mong mga matatanda, gusto mong habulin, di ba? Ngayon, ako na yung matanda na yun. Ako na yung hinahabol ng mga bata. Pero nakataba rin ang puso kasi kung yan, tatakbo ka, top 5 kayo, for example. O ikaw, ilang taon ka na? Sir, 21. Kasi matutuwa ka. Times 2 pala yung edad ko sa'yo, pero magkasabay na kami. Pero napapansin ko sa'yo before, pag nagre-race kayo, masaya ka lagi, no? Siyempre, kailangan tuloy-tuloy yung... Hindi namamansin. Kailangan ba? Di naman kasi masyadong seryoso, di ba? Kailangan lagi nakangiti. Kailangan... Sorry baduy pala ako na. Wala ko sinasabi, pare. Wala kami sinasabi. Parang pinapatamaran nyo. Hindi. End of day, kanya-kanya lang pagka-wire ng tao. Diba? May mga talagang intense, mayroong steady lang. Diba? So, may mga rivalry ka rin ba before? Meron. Hindi sa coaching, sa athletes. Ito mga to. Yung isang team sila Abe, sila... Hindi, kasi it's a team, but it's still an individual race, diba? And then, maganda, sabi nga nila sa Olympics, diba? Without you, I'm a lesser man. So parang, di ba? Hindi ko alam pare kung dahil sa... Hindi mo magiging importante doon eh. Di ba? Na parang, kung wala kang kalaban, hindi ka magpo-perform na maayos. Kaya importante na meron ka rin mga malalakas na kompetensya. Para umangat yung hero, may anti-hero. Exactly, di ba? Kasi kung lahat naman kayo pa-baby lang, edi wala na nangyari, wala nang PR. Paano ngayon? Maraming pa-baby. Ayun lang. Kasi actually, to be honest, sino yung nangyayari ngayon eh, di ba? Marami yan, pabi. Hindi, kasi dati parang kunyari, 300 lang yung participants. Pero majority of that, sabihin natin, marathon yan. Lahat yan, mga low 4 hours, di ba? Pero ngayon, sabihin natin 20 years after, ngayon there's like 5,000 participants. Pero yung mga nagsa-sub 4 hours lang, sabihin natin, 30, di ba? Konti lang. So dumaming participants, but the quality of the athletes, hindi naman ganun hindi na gumanda. Di ba? Kasi I guess, naging business na rin siya in a way. Di ba? Parang, kailangan marami sumasali sa races. Pansinin mo dati, sa Milo, ang cut-off, 4:30. Ngayon, 6:30 na, minsan may 8 hours pa. Sa Boston ba? Nag-iba na? Baka pwede na ako medyo naging, medyo in-adjust na rin nila. Dati, 6 hours after the last finisher. So, maraming mga kaartihan yan. So, end of day, yun nga. So parang medyo naging lenient na sila ngayon sa mga... Which is also good. Kesa naman nagiging drunkard ka or naging addict ka, okay na rin naman sumasali ka sa mga sports para din naman ma-uplift mo yung buhay ng ibang tao. Diba? So, it's still a win-win situation. Ibang-iba yung podcast na sumalang ka, pare. Nung kami lang nagkakasiwan, parang... Ang galing yung kumambyo eh. Oo. Kailangan ako nilalait niya yung mga finisher lang. Ay, naku na. Tinuro kasi sa akin, kailangan sandwich. Napakurot na ako sa hita mo gano'n eh. Sabi ko, episode 2 pa lang kami. Baka maano na, diba? Hindi, kasi yung stadya kailangan sandwich. Positive, negative, positive. Ano yung gitna? Yun yan, negative. Kumbaga, start with the positive, and then babanatan mo ng negative. Hotdog. Pero, inipa-positive mo ulit. Para end of the day, yung matutuwa ka, mababadrip ka, pero matutuwa ka pa rin. Ganon ka rin ba sa coaching mo? Ganon din, kahit sa buhay. Parang hindi niya na-hit split niya. So, positive muna. You tried your best. Bagal mo. Yan, positive muna eh. Ano mo una? Positive muna. Positive split. Then it's magiging negative, di ba? Hindi, kailangan talaga. Kailangan kasi... Ano yan eh, ang pinakagasgas na hashtag is yung consistency is key. Hindi ba? So, Hindi ba? Yun na nga, kaya nga yung pinakagasgas, which is true, gasgas siya. Pero it's very important kasi ang dami dyan, mga pabebe, di ba?
Kailangan consistent ka, hindi lang consistent sa Instagram, pero kailangan consistent ka sa ensayo. Ito, may tanong ako. Sige. Yung mga Gen Z ngayon na athletes, are they softer than what we used to be, or is it just image? Ano ba ano natin dyan? Sabihin na, kumbaga hindi ka naman pwede mag-stereotype eh. But sa generation ngayon, meron na rin competitive, pero majority, medyo for the lifestyle or for the likes, di ba? Unfortunately, okay? So, sana man lang medyo mag-evolve din in the near future na hindi lang for the likes. It's also, kasi syempre marami din silang naaapektuhan na ibang bata, the younger generation nila, di ba? Na okay lang palang nagsa-sound or yung pakit lang habang kumakarera. Yun yung tanong ko sa'yo, sinasabi ko kasi for the likes. So anong effect nun? Sinabi mo, sana hindi gano'n, di ba? So ano yung main... Tama, yung angle na sinabi mo. Kasi yung mga nakikita ng iba. Yes, di ba? Kunyari, di ba? Pa-easy lang sila. Parang, kasi problema din yung hindi mo na-push yung sarili mo, eh, di ba? So, I mean, easy mo, what is sports ba, di ba? So, yung kaya nga, di ba, every time I get students, I always ask them, what is your why? You have to define your why. Why do you want to do this? Do you want to do this kasi may celebrity, or do you want to do this because you want to improve your health and lifestyle, di ba? So, you have to determine that why. So, yun yung importante. Paano pag sinabi na lang dahil may celebrity? Di hanapin natin kung anong karera sinalihan niya. Di ba? Stock na lang natin. Sasabihin niya ng training. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Sa MOA, maraming kumasali dyan. O sa Tanay, maraming nagbabike dyan, mga celebrity. So, kung gusto, sa kaya di ba sa Strava, yan. Kaya kailangan ingat-ingat kayo sa Strava kasi marami mga natatrack down dyan. Talaga? Oo. Nagiging dating app na nga daw yung Strava. Yun na nga. Oo. Di ba sabi nga nila, di ba parang the running clubs, di ba? Yan ang mga uso ngayon, running clubs. So, running club is a new dating app, di ba? Wala kang running club, Coach Igay running club. Matagal na ako may running group, pero syempre, it's for my students. Hindi siya yung tulad ng mga ibang mga inclusive na running clubs ngayon. Which is totally fine kasi kanya-kanyang mundo, may mga tao na pa-baby lang, o yung iba naman gusto seryoso, di ba? Ay, sorry po, sorry. Hindi ko may edit yan, pa. Na tayo. So, yun lang. So, long story short, kape na lang tayo. So, tama. Yes. Bago pa, 30 minutes na pala tayo. Bilis. Aba. 3 more. 3 more minutes. Kaya pa natin ng 3 hours. You have anything to, words of wisdom for your potential athletes? Wala. Ganyan. Know your why. Just know your why and enjoy it. Kailangan nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Pag hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, trabaho na siya. So, sineselect mo rin ba yung students mo? Wala siyang nag-inquire sa'yo, I don't even know yet. Hindi naman. It's more of, syempre ako, dati kasi sa Manila-based ako, so mas madali. So ngayon, ang challenge ko is yung, gusto kong magkaroon ng community more sa South. Sa may bandang Laguna, di ba? Kasi Laguna, medyo malaki-laki na rin eh. And then, yun yung challenge ko. Kasi sa ngayon, parang medyo busy pa sila sa, kasi kakabukas lang from the pandemic, di ba? Parang dog-eat-dog pa rin yung mentality. So, hindi pa masyadong kulang pa tayo sa South. Kailangan natin palakihin yung community sa South. So, hopefully it grows. And sana mas nagje-gel. Sa Manila kasi kahit paano dikit-dikit sila eh. So, maganda yung samahan yung community ng mga multi-sport or mga running or cycling. But sa mga provincials, yan yung challenge. It's how to have a bigger and deeper community per province. Kasi nga, inter-island tayo dito. Island country tayo eh. Marami ka rin bang kina-coach sa ibang lugar? Meron din naman. Mangilan-ilan din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron naman tayong mga estudyante dyan. And then, but the good thing is, because nga, marami ng mga younger coaches, marami na rin mga, tsaka iba-iba na rin philosophies. Kasi may mga old school, may mga new school of thoughts. So, yung mga bago ngayon, iba na yung style, which is good. So, try to find, importante kasi pag kukuha ng coach, kailangan yung trip mo rin. Kung trip mo yung style niya, gusto mo ba yung pinapalo ka, ito, sikat, kilala talaga ito na nanghihina, nananadya di ba? Yung susuka, pero hindi susuko, di ba? So, pero mabibilis athlete Oo, exactly. So, kanya-kanya. Do you want that kind of
coaching or yung gusto mo yung hindi na maiksi ba yung 5K o sige 3K lang. Yung ganun ba? So end of the day you have to find someone na makaka-relate ka. Di ba? Ayun. So that wraps up our second episode for the Nameless diba? Tapos na agad yun, ang bilis. Parang umandar lang. Pwede tayo magkaroon ng part 2 niya sa susunod. Huwag natin ubusin lahat kasi dala ko ng iba nating elixir. Coach Ige, it's been a pleasure chatting with you. Thank you for joining us here at the No Show pa rin tayo. No Show. Ganun yung podcast pa rin natin. Up to now, wala pa rin kaming pangalan. Ang pangalan nyo. Dito lalagay natin yan. Or mga banderitas pa. Kasi again, kung meron kayong suggestions for a name sa podcast natin, hanggang ngayon wala pa rin nakakatulong. Gawa ka ng poll. Kailangan may poll kayo. Pwede. Diba? Saka nga yung price yung inaano natin. Cheers muna, Ige. Cheers! Coach Ige, maraming salamat. Thank you for watching. And see you in the next episode. Alright. Shake. Cheers. Thank you.